something new. And something new is going to happen. Amen. Amen. So, alam niyo po ba na God can move even in our darkest moment. Even in our situation na akala natin hindi natin ito malalagpasan. There was a story in the Bible in Acts chapter 16. Gawa. In the book of Acts, in the New Testament, in Acts chapter 16, verses 25. Babasahin ko po ito ng buo, ano po? Okay. In 16 chapter in Acts chapter 16 verse umpisa 16 po yung sinabi ko, pero para malaman po natin ang context, basahin ko po sa verse 11. In verse 11, bumiyahe kami mula Troas papuntang, hindi, sa 16 na po pala tayo. Let's go back to 16. Sina Pablo at Silas sa bilangguan. Isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang ito ay sinasaniban ng masamang espiritu. Pakinggan. Masamang espiritu na nagbibigay ng kakayahan sa kanya manghula. Okay. Kakayahang manghula. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay ang mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Pinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Verse 18. Araw-araw iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Kaya hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Hesus Kristo, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan na sila ng pagkakakitaan, hinuli nila si Pablo at si Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Nakikiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. Hinubaran sila ng opisyal at pinagupit. At nang mahagupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ng gwardya. Nabantayan silang mabuti, kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Verse 25. Nang mga hating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at kumanta ng mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at niyanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Nagising ang gwardya at nakita niya'y bukas ang pintuan. Akala niya'y tumakas ng mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, "Huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat." Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig at lumuhod sa harapan nila Pablo at Silas. Pagkatapos, dinala nila Pablo sa labas at tinanong, "Ano ang dapat kong gawin para maligtas?" Sumagot sila at sinabing, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos at ang kanyang mga miyembro at ang kanyang pamilya ay maliligtas." Nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanyang mga sugat, ang kanilang mga sugat, at nagpabautismo sa kanya at ang kanyang buong pamilya. Pagkatapos, sinabi niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Isinama ni Pablo siya ang gwardya at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya at sila ay sumampalataya sa Diyos. Let us pray. Heavenly Father, Lord, thank you for the reading of your word. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo ito po ay magsilbing kalakasan po namin spiritually, mentally,
And Lord, sa pananampalataya po namin, Panginoon, may taas ka sa buhay namin, ikaw ang maghari sa araw na ito sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let us imagine, okay, so Paul and Silas, they are preaching sa isang lugar at may isang babae, kung naiintindihan niyo po yung binasa ko kanina, may isang babae, sabi niya dito, dalagitang alipin, na sinasapian ng masamang espiritu. Okay, pakinggan niyo po ito mabuti. May isang babaeng dalagita na sinasapian ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Ano po sa Ilocano ang manghula? So sinabi po sa Bible na yung kakayahang manghula, kahit yung pang-reading, ay galing sa masamang espiritu. Okay? Sa masamang espiritu, yung kakayahang manghula ay, kaya sabi niya, lagi silang kinukulit na itong mga tao na ito ay nagtuturo ng alam niyo, kumikita kasi sila doon. Sinabi ng Bible na pinagkakakitaan nila yung panghuhula. Okay, kasi alipin yun. Ibig sabihin ng kumikita yung amo. Hanggang sa isang araw, pinalayas ni Pablo sa pangalan ni Jesucristo yung masamang espiritu na yun na nanghuhula. Hanggang sa, siyempre, wala nang kakayang manghula, wala na siyang trabaho at wala na siyang pagkakakitaan. Therefore, ibig sabihin, ang nagreklamo kay Paul at Silas ay yung amo ng babaeng manghuhula. Kasi wala na silang pagkakakitaan. So sinumbong sila sa opisyal na itong mga tao na to, iba ang tinuturo nila, hindi ito para sa atin. So ang ginawa, dahil sa reklamo, tignan nyo yung reklamo, ganun lang yung reklamo, pero pinakulong na sila. Okay? Pinakulong na sila. Gumagawa sila ng hindi pagkakaisa ng mga tao, so kinulong sila. And the revival happens. Okay? Let us imagine, si Paul and Silas, nireklamo, idinala sa kaloob-loobang selda. Ang selda ng panahon po nila ay hindi po tulad ng selda na meron po tayo ngayon. Okay? So, imagine niyo na po. Ewan ko, parang kuweba, maaaring parang kuweba, o gawa sa mga bricks. Ano? At the same time, sa loob, pagkaloob-looban, walang kuryente, walang ilaw. Pangatlo, madilim, okay? Nasa kadiliman sila. Pangatlo, sila po ay tinali pati ang kanilang mga paa. Okay? Pati ang kanilang mga paa. Tatlong bagay po ang pag-uusapan natin sa araw po na ito. Number 1, paano mag-i-start ang isang blessing? Kasi ganito po yan. Sa buhay nila, hindi naman nila kasalanan kung bakit sila kinulong. Okay? Ibig sabihin, nasa sitwasyon po sila na hindi nila gusto. Maaaring hindi nila gusto. Sino po sa inyo gustong marehas? Makulong, marehab, o tawag doon, maselda. Wala pong may gusto. So sila, ibig sabihin, nasa sitwasyon po sila na hindi nila gusto. Maaaring hindi nila gusto na sila po ay may pasok sa selda. Hindi nila gusto na sila po ay matalian sa mga paa. Okay? Ibig sabihin, sila po ay nasa sitwasyon na hindi nila gusto. Pangalawa, sila ay nasa sitwasyon na madilim. Pangatlo, this is the good thing, sa kanilang sitwasyon, may naligtas. Pag-uusapan po natin yan. How come? Paano nangyari yan? Number 1, because two Christian in real prayer. Dalawang taong Kristiyano ang nagnanalangin na tunay. Okay, sinabi niya sa verse 25. In verse 25, sabi niya, nang hating gabi na, nanalangin si Pablo at si Silas. Okay, so Paul and Silas prayed. And no wonder they prayed. Bakit sila nag-pray? Number 1, Kristiyano po sila. Hello. Kapag Kristiyano ka, hindi ka na dapat nagugulat na ang isang tao na pray. Amen? Kasi ang follower ni Christ, ang tinuro ni Kristo sa kanyang mga tagasunod, manalangin. Pakisabi sa katabi mo, manalangin.
Kaya hindi na yun kagulat-gulat na, alam niyo po yung mga tao kasi may mga kasama sila eh. May mga kasama sila maaaring sa selda at saka yung guardia. Na nung nag-pray sila, hindi na sila nagulat. Hindi na kami magulat. Bakit? Kristiyano itong mga to. Di ba? Kahit hindi maganda ang kalagayan mo ngayon, manalangin ka. Pakisabi sa katabi mo, manalangin ka. Una, bakit sila nag-pray? Kristiyano sila. Pangalawa, nag-pray sila kahit na hindi maganda ang kanilang kalagayan. They pray. They pray. Christian sila. At pangatlo, their prayers are real. Ano po ibig sabihin ng real? Intentional. Okay? Intentional. Intentional. Meron, ganito yan. Ano po ibig sabihin ng intentional? You give time. Hindi for free time. Okay? Magkaiba yun. Magpre-pray ako kasi ilalaat ko ang alas 3 ng hapon mag-pray. Intentional. Pag sumapit na alas 3, automatic ka, mananalangin ka, intentional. Intentional. Talagang, pag sinabi pa natin intentional, ganito yan. Pastor, ipag-pray mo nga kami. Sige, I will pray for you. Pero hindi naman pinag-pray. Pero ang intentional, sige, ngayon na, pag-pray na kita ngayon. Okay? Intentional. Alam niyo po yung intentional, naunawaan niyo naman po ako, no? Ano po yung lukaan ba ng intentional? Ayun. Intentional. Ang pananalangin, mga kapatid, ay intentional. Hindi lang siya, mag-pray nga ako ngayon kasi wala naman akong ginagawa. Hindi. Pag kahit may ginagawa ka, pag intentional ang prayer, ititigil mo ang ginagawa just to pray. Intentional. Ano po? And blessed is the affliction that drives us to our knees. Alam niyo po yun, sabi ko nga sa isang post ko, lahat ng bagay may dadaan sa pananalangin. When things are falling down, kneel down. The greatest act we can give in our prayer and in our worship is to kneel down. To kneel down. Sabi nga nila, yung mapa daw ng Pilipinas parang taong nakaluhod. Parang taong nakaluhod. But this man prayed before trouble came. Alam niyo po, saan sila nakulong? In verse 24. Pinasok sila sa selda 24. Pero in verse 16, bago pa sila mahuli, bago pa sila ikulong, nagpre-pray na sila. Amen. Ibig sabihin, maganda man ang kalagayan, ang sitwasyon, o hindi maganda ang kalagayan, nagpre-pray sila. Bakit Christian? Amen. Amen. When they pray, kailan sila nalalangin? Midnight. Sabi niya sa 25, ng hating gabi na. Imagine niyo po ito. Sino po sa inyo pag brown out ng gabi, maagang natutulog? Walang magawa Walang TV, walang cellphone. Pag walang magawa, pag walang kuryente, pag walang distraction, maaga tayong nakakapagpahinga. Anong panahon nila, ano bang meron? Lampara ata. Wala silang magawa, walang games, walang pero at midnight, madaling araw, alas 12 ng umaga, gising pa sila at doon pa nila nagawang manalangin. So, ibig sabihin ng panalangin, mga kapatid, wala din niyang pinipiling oras. Ang panalangin, wala rin pinipiling sitwasyon. Mananalangin lang kasi may nagkasakit. Hello? Nananalangin lang kasi kailangan, may kailangan. Itinuturo sa atin ng Bible ngayon na let us pray sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng pagkakataon. Ano mga oras? Bakit? Mamaya, meron po tayong magandang pag-uusapan. And this may seem to be their darkest hour. Okay? This is their darkest hour. Ibig sabihin, ito yung madilim na kalagayan nila. Literal po kasi nakakulong sila sa pinakalooban ng selda, ng kulungan. Nasa kalooban. Maaaring walang kuryente, walang ilaw. Walang ilaw. They are in their darkest hour. But it's never too dark to pray.
Amen. It's never too dark to pray. Kahit madilim man ang kalagayan mo ngayon, kapatid, walang masyadong madilim pag tayo po'y nananalangin. Amen ba? Amen. Sabi ko nga sa inyo, pag madilim, wala tayong magagawa. Mahirap gumala, wala tayong magawa. Pero pwede kang mag-pray. Amen. Because prayer is always the foundation of revival. Alam niyo po ang revival, one thing about revival, it shakes the ground. It shakes the ground. Ito po yung nangyari sa kanila, kay Paul and Silas. Kung bakit sila nabuksan ng kulungan, nag-shake ang ground. And that's revival. Sa buhay natin, if you want revival, mag-shake po yan. May mga, ano pong tawag dito, may mga kadenang mapuputol, may mga kulungan, may mga makakawala, may mga gagaling, may mga makakalaya sa kasalanan, pero kailangan mag-shake ang ground. Sa buhay natin, if you want revival, kailangan ano po ba yung ganag doon? Dumagundong muna ang paligid mo. Dumagundong muna ang pagkatao mo. Dumagundong muna ang sitwasyon mo para magkaroon ng revival. The basic prayer. Serious prayer. Ano yun? Real prayer. Amen. How they pray specifically and believingly. Pag nag-pray tayo, ano yung serious prayer? Pag nag-pray tayo, specific. Always specific. Kasi yun ang tunay na panalangin. Ibig sabihin yun ang intentional. Lord, pagalingin mo nga si ganito, may pangalan, may edad, may tamang lugar. Yung Lord, pagalingin mo nga si Nanay Maling na taga-Manlalatang Tunggi. Alam niyo yun? Intentional. Intentional kasi specific. Naiintindihan. Pag nag-pray tayo, pag intentional, specific, si ganito, na taga-ganito, na ganito yung pinagdadaanan, ganito yung sakit. Diba? Intentional. Believingly, ibig sabihin, habang nag-pray ka, naniniwala ka na mangyayari po yun. Amen. Specifically and believingly. Pangalawa, because two Christians with the right attitude. Kanina, real prayer. Ngayon, right attitude. In verse 25, sabi niya, nang hating gabi na, nanalangin sila Pablo at Silas, kumanta sila ng mga papuri para sa Diyos. Amen. Real attitude. Nung sila, alam niyo po, mabigat pa nga itong pinagdaanan nila kasi nung nireklamo sila, kung ginawa pa sa kanila, hinagupit. Hindi natin alam kung the way nung kay Jesus, nung pinalo-palo, hindi natin alam. Basta, ang sabi, hinagupit. Hinagupit sila bago sila ibig sabihin, sugat-sugat pa. Sugat-sugat pa bago sila ipinasok sa selda. Right attitude. Walang lumaban. Nagkarambol ba? Nung nireklamo ba sila at hinagupit sila, lumaban ba sila? Nirambol ba sila? Alam nyo yun, yung hindi ka papaapi. Pag ginawa ka ng tenga mo, talagang makikiano ka. Diba? Walang rambol, walang away. Nung dinala sila sa selda, talaga lang sumunod lang. Sumunod lang sila. Bakit hindi lumaban? Number one, Kristiyano kasi. Pakisabi sa kategorya mong Kristiyano kasi. Bakit hindi nagreklamo? Kristiyano kasi. Imbes na, kasi wala tayong mababasa dito na nagreklamo ang Paul. Nagreklamo ang Silas. Nagreklamo sila. Wala tayong maririnig na, wala tayong mababasang ganun. Instead, they prayed and sing praises. Nagkumanta ng papuri. Right attitude. Right attitude. In praying, the praying is not strange. And the praising is a miracle. Alam niyo po, pag nag-pray tayo at nag-awit tayo ng papuri, may miracle na nangyayari. Amen ba? May miracle na nangyayari. The reason they might have been depressed, may mga bagay na dapat depressed na tayo nga. Pag nung na-lockdown tayo, sino sa inyo nakaranas kayo ng depression? Hindi lang makalabas, hindi makapasyal, hindi makapagtrabaho, walang pera, nadidepress. Lockdown lang yun. Sa kanila, kulong talaga. Nung sila'y kinulong, talagang pwede kang ma-depress Pwede kang ma-depress. Marami silang pwedeng ika-depress. They had obeyed Macedonian call.
pwedeng sa lahat ng sitwasyon nila sa loob ng kulungan, pwede nila yung ika-depress. Ano? But they choose to praise the Lord. Amen. They choose to pray and praise the Lord. They had been sensitive to the need of the demon-possessed, the woman, yung babae. Ano? They are still in trouble. Still trouble had come. Meron pa rin trouble sa kanila, hindi pa smooth. Ano? Nevertheless, they praise God. Amen. They praise God. Imagine, tignan niyo po, nakulong ka, yun ang sitwasyon mo, nakulong ka, nasa madilim kang kalalagayan. Pero pag Christian ka, through prayer and right attitude. Through prayer and right attitude. They focus on God's power instead of their problem. Ang problema nila, paano sila lalabas? Pero ang focus nila, kaya silang palabasin ng Panginoon doon. Amen. They believe that God who delivered them. Naniniwala sila na ang Diyos ang magpapalaya sa kanila. They are identified with Jesus. They are identified with Jesus. And this is the value of praise. Yung pagpupuri, ang praises po kasi napaka-positive niya. Lord, mapuri, madakila ka, maitaas ka. Yan po ay papuri, yan po ay pagsamba. Matutunan sana natin yan. When David, nung namatayan si David ng anak, nagpuri pa siya sa Panginoon. Praise the Lord. Diba? Praise the Lord. Ganun po yung papuri. Hindi ganun yung papuri. Kahit hindi maganda ang kalagayan, kahit hindi maganda ang sitwasyon natin, natututo tayong magpuri sa Panginoon. Amen. And pangatlo, two Christians in the right place. Kanina, true prayer. Pangalawa, right attitude. Pangatlo, right place. In verse 28. In verse 28, sabi niya, pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat. So, nung nag-pray sila at nag-awit ng papuri, ano pong nangyari? Lumindol. Nag-shake ang ground. Lumindol. Nabuksan ang mga kulungan, pero walang tumakas. Tignan niyo po ito, Walang tumakas. Walang tumakas. The earthquake comes freedom, opportunity to escape sana yun tingnan niyo po dito sa verse 27, nagising ang gwardya. Nakita niyang bukas ang mga pintuan. Naakala niya nakatakas sa mga bilangguan. Kaya ang mga bilanggo, huhugutin niya na sana ang kanyang espada at magpapakamatay. Bakit? Kasi accountable po siya sa mga bilanggo. Pag mga yan nakatakas, ikahagupitin ka din. Papatayin ka rin. Kaya nung lumindol at bukas ang mga pintuan, uunahan niya na papakamatay na siya. Ano sabi ni Pablo? Wag. Nandito pa kami. Yun po ang tamang lugar kina Pablo at Silas para mag-ministry. Amen. Kung kilala niyo po sa Facebook si Christian Quezon, basta si Christian, nakulong po siya. Ito babae na ito, siguro mga ka-age ko lang to, mga 33, 32. Kaedad ko lang po ito. Nakulong po siya dahil, ewan ko sa ibang bansa ata. Nakulong siya, parang basta hindi napagbintangan, parang gano'n. Nakulong po siya. Alam niyo po kung bakit siya nakulong, doon po siya nagpastor sa tulungan. Nag-preach siya doon at maraming naligtas. Sometimes, dinadala tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon, sa isang lugar, doon ka pala gagamitin. Amen. Kaya hindi ka taka-taka, itong si Paul at si Silas, they are in the right place. They were in the right place. Tignan niyo po Christians in the right place, meron niyang kalakip na serbisyo, meron niyang kalakip na separation, meron niyang kalakip na abiding in Christ. And pangapat, two Christians with the right message. Two Christians with the right message. In verse 31, nagtanong kasi itong tagabantay, sabi niya, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot si Paul at si Silas, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong pamilya. The very message of God sa kulungan is believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your family. Amen. Basahin natin, advance tayo. Punta tayo ng
Basahin natin. At ipinangaral nila Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabi ding iyon, the same night, kung kailan sila nag-pray, kailan yumanig ang lupa, kailan na sila nakalaya, say, nang gabing iyon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat. Imaginin mo, yung nagkulong sa'yo, siya ang naghugas ng mga sugat. Nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Sa tubig po ata ito. Pagkatapos, isinama niya sila Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya. At sila'y sumampalataya sa Diyos. Amen. Ang bilis ng mga pangyayari. Nakulong ka lang kahapon, napagbintangan ka kahapon, nakulong ka, pinasok ka dyan, nag-pray ka, sumamba ka, nagpuri ka sa Panginoon, nakalaya ka, nag-share ka ng gospel sa nagbabantay sa jailor. Yung jailor na saved, na magpapakamatay na sana, naligtas pa, at hindi lang siya, buong kanyang pamilya. Amen. Nakuha niyo po ba na kahit hindi maganda ang sitwasyon, kahit nasa kadiliman ka, blessing ka pala sa ibang tao. Amen. May dala ka palang kaligtasan para sa ibang tao. Anong kailangan? True prayers. Right attitude. Sa tingin nyo, kung lumaban itong si Paulo, nakipagbubugan doon na naligtas na kaya itong jailor and family? Right attitude, right place. Sabihin na natin na hindi maganda ang kalagayan natin ngayon, nadidepress tayo, nalulungkot tayo, hindi maganda ang pakiramdam natin. Maybe you are in the right place. Hindi natin masabi, kung dinala ka ng Panginoon dyan, baka nasa tamang lugar ka. Right message. Nandiyan ka sa lugar na yan, maaaring faith pakiramdam mo, nakakulong ka, nakakadena ka, madilim ang kapaligiran mo. Ano ang message sa'yo ng Panginoon sa araw na to? Ano ang message sa'yo ng Panginoon sa araw na to? Amen. Ang tama, ang tunay na Kristiyano, ang sumusunod kay Lord, kay Jesus, may tamang panalangin, may tamang attitude, maaaring nasa tamang lugar, at may daladalang tamang mensahe. Amen po ba? Amen. Amen. Tumayo nga po tayong lahat. Ang naging katanungan lang naman,